Lahat ho tayo nakakaramdam ng pagod. Alam natin kapag napapagod ang ating pangangatawan. Alam natin yung pakiramdam na basta ka na lang nakakatulog sa iyong kama dahil sa sobrang pagod. O di kaya, minsan naman, dahil sa sobra nating pagpapagod, sa sobra nating pagtatrabaho, na nakakalimutan nating magpahinga, yung pahinga mismo, yung katawan natin mismo, yung magpapaalaala sa atin na kailangan nating magpahinga. Kapag nakaramdam na tayo ng sakit, minsan ng paalaala din sa atin, baka yan na yung katawan mo, bumubulong sa'yo, magpahinga ka naman. Alam natin yung pagod ng pangangatawan, pero alam din natin na ang kapahingahan lamang nun ay pagtulog o di kaya pagtigil sa ating mga ginagawa, pagtigil sa ating mga tinatrabaho. Kailangan ng konting pahinga upang sa gayon mapanumbalik yung lakas. Pero meron ding ibang mga bagay na mas nakakapagod. Hindi lang basta pagtatrabaho, hindi lang basta paggawa, pero may mga bagay na mas nagpapabigat ng ating damdamin, mas nakakapagod bitbitin. Mas nakakapagod pag lagi tayong galit. Hindi natin namamalayan, mataas ng presyon natin. Mas nakakapagod pag lagi tayong naiiyak, pag lagi tayong malungkot. Hindi natin alam, hindi natin namamalayan, pakiramdam natin, pasan-pasan natin ng mundo. Mas nakakapagod yung mga ganong bagay dahil maaaring hindi nararamdam ng ating pangangatawan, pero ramdam ng ating kaisipan, ramdam ng ating kalooban yung mga ganong bigatin, yung mga ganong pasanin. Kaya minsan ramdam ng ating katawan yung iniisip natin. Hindi lang basta pagod ng isip, kundi pagod ng kaluluwa. Pero yung mga bagay din na iyan, yung mga nagpapagalit sa atin, mga nagpapalungkot sa atin, minsan hindi naman natin kontrolado. Hindi naman galing sa ating loob. Minsan may nagpapagalit sa atin. Minsan may ibang tao na dahilan ng lungkot natin. Minsan may mga iba na nagpapaiyak sa atin. Hindi natin kontrolado. Maaring sila ang dahilan ng nagpapabigat sa atin, sila ang dahilan ng galit natin, sila ang dahilan ng mga luha natin. Maaaring hindi natin kontrolado, pero yun ang paalaala sa atin ni Jesus. Kung may nagpapabigat man sa atin, may nagpapabigat ng ating damdamin, yun ang paalaala sa atin, lumapit tayo kay Jesus. Dahil yung mga galit na naiipon sa ating kalooban, yung lungkot na pasan-pasan natin, maaring hindi agad-agad maiibsan, maaring hindi agad-agad mawawala, pero pangako sa atin ni Jesus, kasama niya tayong bubuhatin ang mga iyon. Kasama natin siya na papasanin ang mabigat na pamatok na iyon. Hindi niya sinasabi sa atin na alisin yung mga pamatok, yung mabigat na damdamin na iyon, yung mabigat na pasanin na iyon. Pero ang pangako niya sa atin, bibigyan niya tayo ng pahinga. Na habang tayo nagpapahinga, ang paalaala din sa atin, matuto tayo sa Kanya. Bitbit ang Kanyang pamatok dahil Siya'y maamo at mababang loob. Habang bitbit natin ang mga pamatok na iyon, habang bitbit natin ang nagpapabigat sa atin na iyon, paalaala din sa atin ni Jesus, matuto tayo sa Kanya. Tingnan natin siya upang sa gayon, tayo mismo ang hindi maging dahilan ng pabigat para sa iba. Kung may ibang tao na nagpapabigat ng ating damdamin, huwag na nating ibalik iyon. Kung may ibang tao na nagbibigay ng luha sa atin, huwag sana tayo maging dahilan sa pag-iyak ng ibang tao.
Dahil ibig sabihin lamang nun, natuto rin tayo sa pamatok na ibinigay sa atin ni Jesus. Mamaya, pagkatapos ho ng misa, babasbasan ang mga skapularyo at mabibigyan po kayo na maaari nating suotin. Hindi ho ito anting-anting, kundi paalaala din sa atin yung magaan na pamatok na ibinibigay sa atin ni Jesus. Habang suot-suot natin yung skapularyo, sana maalaala din natin, matutunan natin kung paano maging maamo. Matutunan din natin kung paano magkaroon ng kababaang loob gaya ni Jesus. Upang sa gayon, habang suot-suot natin ang skapularyo na hindi naman mabigat, paalaala din sa atin, huwag sana tayo ang maging dahilan ng pabigat para sa iba. Huwag sana tayo ang maging dahilan para magkaroon ng luha sa mga mata ng iba. Kundi sana tayo ang dahilan para magkaroon ng galak sa puso ng iba. Tayo ang maging dahilan para mabitbit si Jesus sa ating kapwa.